Again, welcome to another vlog. Again, this is Gino Tenorio. And another topic na naman yung pag-uusapan natin. Magandang usapin din ito. At walang kamatayang itong social construct na ito. Itong walang kamatayang feminism versus MG Tao. Alright, so pag-usapan natin yung issue na ito kasi we are living in a gynocentric society. We're living in a gynocentric era kung saan namamayagpag ang mga babae. Sila yung nasusunod sa society, sila yung pinakikinggan, sila yung pinoprotektahan. And because of this imbalance in our society, I'm sure, sigurado ako, lilikha ito ng counterbalance or kililikha nito ng opposite side. Kasi kapag hindi balanse ang timbangan, nagkakaroon lagi ng demand or nagkakaroon lagi ng clamor for the other side. Okay, merong void na kailangan i-fill. So sa case na to, since hindi balanse yung society natin, our society is leaning towards the feminist o yung mga babae o yung mga actually hindi naman to basta-basta babae lang kasi ito yung mga babae na medyo alam mo yon masculine in nature. So yung pananalita, galaw, gesture nila is um, uh, panglalaki. Babae sila pero yung kanilang antics is panglalaki. Gusto nila yung freedom, yung nagagawa ng lalaki, gusto nila nagagawa din nila. So, yun yung kailangan natin maintindihan kung bakit kailangan natin maintindihan yung part ng deception. Kasi there is a deception in our society. Kasi ang ginagawa talaga ng mga nasa taas, ng mga elites, again, ang salarin na naman dito ay yung mga nasa taas. Hindi natin sila sinisisi, we do not blame them, but we have to be aware kung ano yung ginagawa nila. Kasi we have to take full responsibility of this issue. Kailangan malaman natin sa sarili natin kung alin ang mali. Alright? Wala tayong sinisisi dito. Kung meron man tayong dapat sisihin, yung mali nating pananaw or yung hindi natin pag-intindi. Pero sa totoo lang, wala tayong dapat sisihin. Those people na nasa taas, they are just taking advantage ng kahinaan natin, kahinaan ng society, kahinaan ng mga lalaki at babae. Dito wala tayong kalaban. Ang kalaban natin dito ang mga sarili natin kasi hahayaan lang ba natin ang mga nasa taas, mga nagmamanipulate sa atin, mga secret societies, mga elites na manipulahin tayo? So ang tanong ko, hindi. Before, I used to be angry nung nalaman ko yung truth of this reality. Pero na-realize ko, hindi kasalanan ng mga babae, hindi kasalanan ng mga babae kung bakit merong feminism. Meron lang ding grupo ng mga tao na nagpupush sa kanila na gawin ito. So actually, kung titignan mo itong mga babae, victim lang din sila. And we know na women are marupok sila. Binati marupok sila. They are imperfect. Marami silang flaws. Madali silang mamanipulate. Well, emotional sila in nature. And you can manipulate women through emotional tactics or manipulation. And marami sa kanila nahuhulog dito. Propagandas and so on. So yung feminism is just a propaganda na nag-flourish na ngayon, kaya sila nagdo-dominate. So, nagsimula yan, 70s pa yung movement na yan, yung feminism movement kung saan they want equality kuno, pero it is an agenda to be superior. So akala nila they are promoting equality pero actually ang ginagawa na nila is superiority. Nagiging superior na sila sa society. So yun yung bagay na you have to pay attention on that. Kasi hindi natin napapansin, akala nila equal pa pero actually it's superiority na. Sila na susunod kasi halos lahat naman ng privilege na meron sa lalaki, meron din sa babae ngayon. Alright? Actually, sobra-sobra pa nga yung privilege na nakukuha nila sa society. And with the creation of the internet and the social media, mas lalo pang na-boost yung mga privileges na yon kasi yung attention na pupunta lahat doon sa mga babae. That's the gynocentric society. And you have to understand na hindi kasalanan ng mga babae kung bakit sila nag-aaganyan ngayon. Actually, biktima lang din sila. They're part of the manipulation and actually may kasalanan din ng mga lalaki kasi men became weak. Sinurrender nila yung power nila sa babae. Sinurrender nila yung power nila sa government. Sinurrender nila yung power nila sa society. So dapat you have to take
full responsibility of yourself. Bawiin mo yung kapangyarihan mo. And something na na-appreciate ko sa mga religions na hindi binibigay yung power nila sa society. Like for example, kaya nga ako nag-Islam is because of that, kasi ang Islam, they're not giving the power ng lalaki sa babae. Binibigay lang yung power na yan binibigay lang yan ng Diyos sa mismong lalaki, kasi siya ang hahawak ng pamilya at siya ang masusunod. At alam din sa religion na ang babae marupok, madaling manipulhin. Kaya yung mga religion tulad ng Islam ay nananatiling intact. Hindi yan na manipulate ng society, hindi yan na manipulate ng mga propaganda. And ang totoong may sala rin talaga dito ay yung mga elite, mga nasa taas. Kaya nga pinag-aaway lang nila tayo classic divide and conquer. So you have to be aware of that. Huwag ka magalit sa babae. Huwag ka magalit dahil marupok sila. Huwag ka magalit dahil madali silang na manipulate. Actually, dapat nga maawa ka dyan. Dapat nga tulungan mo yan. Kasi mga ligaw na yan, mga naliligaw na yung mga feminists na yan. Sila yung nagsasuffer the most right now, yung mga feminists. Nakakaawa din sila kasi sila yung mga tumatandang dalaga, sila yung mga nagiging slave ng corporate. Sila yung mga nagiging object, 'di ba? Nagiging object sila ng nagiging sexual object sila and so on. So ito yung nagiging problema. So dapat nga kaawaan mo yung mga yan eh. Hindi mo dapat kagalitan. Kaya nga doon, ang mensahe ko doon sa mga nagre-red pill rage, alright, yung mga nagagalit sila dahil sa nature na ito, sa umpisa lang yan, get over it. You have to understand na yung mga babae na yan are also victims at hindi sila dapat sisihin. Kung may dapat sisihin dito, sisihin mo rin yung sarili mo bilang sa lalaki kasi sinurrender mo yung power mo naging mahina ka 'di ba? Ang babae, kikilos lang yan based sa lalaki. Kung ang lalaki mahina, ang babae magiging pariwara. Kapag ang lalaki malakas, ang babae will be put in the right place. Nakalagay yan sa kanyang kalalagyan. So, ang goal mo is kailangan mong ibalik yung totoo mong pagkalalaki or masculinity mo. And kung ano man yung paraan na iisip mo, gawin mo, just be yourself. Magpakatotoo lang sa sarili mo. Be who you are, be your authentic self. Huwag kang magalit sa huwag kang magalit sa mga babae, huwag kang magalit sa society. Tignan mo yung sarili mo, tignan mo rin yung mga tao nagmamanipula sa'yo, minamanipulate tayo ng government, minamanipulate tayo ng mga elitista, minamanipulate tayo ng mga media, pinag-aaway nila tayo. So do not fall into it. Okay? Classic divide and conquer. Kasi who benefits the most sa divide and conquer yung mga nasa taas. So wag mo silang bigyan ng kapangyarihan. Take your full responsibility, take your power, be accountable sa buhay mo. Ikaw ang masusunod sa buhay mo. Ikaw ang may-ari ng katawan mo, ng isip mo, ng kaluluwa mo, ikaw ang masusunod. Kaya kung ano man ang desisyon na gawin mo sa buhay mo, walang magagawa ang gobyerno doon, walang magagawa ang society doon. Kapag ikaw ang nasunod sa buhay mo, kontrolado mo ang destiny mo. Okay, so kung meron kayong mga katanungan sa next content natin, pag-usapan naman natin para ma-expand pa natin yung mga ganitong klaseng usapin. And again, maraming salamat sa time ninyo. Sa mga kapatid kong mga Muslim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, sige. Hanggang sa muli. Paalam.